Buwan naman ang good news po muna tayo para sa mga motorista. Balita ko big time ang rollback sa presyo ng langis bukas. Sa anunsyo po kasi ng oil companies, 3 pesos and 5 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Sa 3 pesos sa kerosene naman po yan. At sa monitoring po ng GMA Integrated News Research, yan ang pinakamalaking rollback sa gasolina at kerosene ngayong taon. Sa diesel naman, 2 pesos and 45 centavos ang rollback simula bukas. Ikalabing-anim na rollback na yan sa diesel ngayong taon. Samantala, kung bukas may rollback po sa diesel at gasolina, kahapon naman may fare hike sa pamasahe sa jeep. Piso rin niyang dagdag pasahe batay po sa utos ng LTFRB. Pero may mga jeep daw na hindi muna yan ipinatutupad. Detalye tayo sa balita live ni Darlene Kai. Darlene? Magandang umaga, Rafi, Connie. Di ba kahapon pa epektibo itong provisional fare increase sa buong bansa ayon sa official announcement ng LTFRB. Pero alam nyo ba na nabalitaan ko na dito sa isang jeepney terminal sa Tandangsora, Quezon City, napagpasyahan muna nila na hindi na muna ipatupad itong dagdag pasahe. Kung makikita nyo, merong nakapaskil na anunsyo dito sa terminal na nagsasabing magtataas ng piso ang pamasahe simula pa lang sa Miyerkules, October 11. Ayaw daw kasi nilang biglain ang mga pasahero nila. Kaya minabuti nilang magbigay muna ng paunang abiso bago ang pagtataas nila ng pamasahe. Yan ay sa kabila ng official announcement ng LTFRB na kahapon, October 8, ipinatutupad na ang pisong provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe sa mga jeep. Kaya magiging 13 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney habang 15 pesos naman sa modern jeep. Ayon sa anunsyo ng LTFRB, dahil ito sa inihaing petisyon ng ilang transport group na dagdagan ng pamasahe kasunod ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May nakausap ako na ilang pasahero na nagsasabi na ayos lang sa kanila ang pisong dagdag pasahe. Kawawa naman daw kasi ang mga driver na paliit ng paliit ang kinikita. Kaya naiintindihan daw nila ito. Pero meron ding ilang pasahero na nagsasabing panibagong pahirap na naman daw ito at bagong dagdag sa listahan ng bilihin at serbisyo na nagmamahal ngayon. Ngayon pa nga lang daw, hirap na sila sa pagbabudget. Para naman sa mga tsuper na nakausap ko kanina, bagamat makatutulong daw sa kanila ang pisong taas pasahe, hindi raw ito sapat. Kakarampot lang ito kung ikukumpara sa naging pagtaas ng krudo nitong mga nakaraang linggo at buwan. Naaawa rin daw sila sa mga pasaherong maliit din ang kita at hirap din sa pagbudget, kaya hindi nila makuhang maging masaya dito sa taas pasahe. May driver tayong nakausap na nakakuha raw ng 6,500 pesos na fuel subsidy 2 linggo na ang nakalilipas. Malaking tulong naman daw ito. Pero kung long term ang pag-uusapan, kulang na kulang pa rin. Ang kailangan, sabi nila, ay babaan pa ang presyo ng krudo. Bakit kasi kailangan tayo lagi magsasakripisyo tapos yung sahod naman ng mga tao hindi naman nagdadagdag. Ang problema po laging tayo yung nagsasakripisyo. Hindi ba po pwedeng sila naman magsakripisyo? Total, sila maraming pera Tutusin, kulang pa yun sa mahal ng diesel. Kahit na binigyan ng tawid pasada, ganun pa. Wala naman nagbago. Ganun. Okay lang. Kasi para rin sa mga pamilya nila yan. Sino po? Mga driver. Kailangan nila yan Okay lang naman po. Dahil? Siyempre para rin po sa kanila rin po sa mga driver din po. Masyado okay. Kasi mahal. Ngayon pa lang wala na tayong pamasahe. Tagirap, di ba? Yeah. Connie, Rafi, ayon sa official announcement ng LTFRB, sabi ni Chairman Guadis, sa first 4 kilometers o sa minimum na pamasahe lang applicable itong pisong provisional fare increase at hindi sa mga succeeding kilometers. At ito para sa mga kapuso natin, na mga tsuper at jeepney operator na nanonood sa atin ngayon, hindi nyo na po kailangan ng fare matrix o taripa para ipatupad itong provisional fare increase dahil pansamantala lang naman daw ito. Connie, Rafi? Darlene, hanggang kailan ba itong dagdag pasahe? Pagka bumaba na yung diesel, automatic ba na matatanggal itong pisong provisional fare hike?
ang impormasyon, Rafi, na kailangan nating alamin pa mula sa LTFRB dahil hanggang sa mga oras na ito hindi pa sila nagbibigay ng anunsyo kung kailan ipapatupad o hanggang kailan ipapatupad itong pisong provisional fare increase. Pero nauna nang sinabi ng ilang transport groups na nagsulong nito na handa naman daw silang irekomenda na bawiin itong pisong provisional fare increase kapag bumaba na sa 56 pesos ang kada litro ng diesel. Yun nga lang, ayon doon sa monitoring ng ating GMA Integrated News Research, nasa 60 pesos 0.05 o 60.05 pesos hanggang 71.70 pesos ang estimated na diesel price range sa Metro Manila kapag epektibo na yung rollback bukas. So abangers pa tayo, Rafi, kung kailan ito aabot sa 56 pesos. At isa pa dito sa ating inaabangan kung ano yung magiging resulta ng pagdinig ng LTFRB doon sa main petition ng ilang transport groups na 5 pesos na fare increase. Ayun na nga. Rafi? So in short, ang provisional ay posibleng maging permanente na dahil sa layo ng 56 pesos sa 60. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.